Tututukan natin ang mainit na balitang nagmumula sa bansang Japan. Isang pahayag ang gumulat sa mundo ng boxing matapos hayag ng kampo ni Naoya Mansur Inoue na mas mataas at higit pa na mabigat ang laban na dala ni Murodjon Akhmadalib kumpara sa mga dati nitong nakalaban. Kasama na rito si Nonito the Filipino Flash Donaire. Mapagpalang araw mga kwento at maligayang pagbabalik. Sa kanilang pampublikong ensayo sa Yokohama, ipinakita ni Inoue ang kanyang matinding kondisyon at kandaang umarap sa isang malaking laban sa September 14 sa IG Arena sa Nagoya. Ngunit higit pa sa pisikal na preparasyon, mas pumukaw ng atensyon ang mga salita ng kanyang manager at promoter na si Hideyuki Ohashi. Ayon sa kanya, mas mataas ang antas ni Akhmadalib, higit na nakakatakot at mas mahusay kaysa kina Emmanuel Rodriguez, Luis Neri, Stephen Fulton at maging kay Nonito Donaire Jr. Dito nagsimula ang mainit na usapan. Minamaliit ba ng kampo ni Inoue ang kontribusyon ng ating sariling pambansang kampiyon? Si Donaire na minsan naging pinakamalaking hamon sa karera ng Hapon. Balikan natin mga kakwento. Hindi may kakaila ng unang sagupaan ni Inoue at Donaire noong 2019 sa World Boxing Super Series ay tinaguri ang Fight of the Year. Halos mapatras si Inoue matapos samaan ng malalakas na bitaw ng Pinoy. Ipinakita noon ni Donaire na kahit nasa huling yugto na ng kanyang karera, nananatiling banta ang kanyang karanasan, lakas at matalas sa suntok. Muli silang nagarap noong 2022 kung saan pinatumbanan ng Hapon ang The Filipino Flash sa loob ng 2 rounds. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, para sa kampo ni Inoue, hindi raw may kukumpara ang tapang at galing ni Donaire kay Akhmadalib. Masasabi natin dito na ito'y tila direktang pagmamaliit, hindi lang sa kakayahan ng Pinoy, kundi sa buong pamana niya bilang isang boxing legend. Kung tutuusin, hawak ni Donaire ang mga titulong world champion sa iba't ibang dimisyon at kinilala bilang isa sa pinakamahusay na Pinoy boxers sa kasaysayan, kasunod ni Manny Pacquiao. Ang ganitong mga pahayag mga kwento mula sa Japan ay tila nagpapakita ng pagkiling na mas pinapaboran at pinapalakas ang hype para sa laban ni Inoue kontra kay Murodjon Akhmadalib. Ngunit kasabay nito, nagiging mantsa ito sa pangalan ni Donaire na parabang hindi sapat ang kanya ipinakitang laban na dati nagpahirap ng husto kay Inoue mismo. Mga kakwento, narapat lamang nabalikan natin ang tunay na halaga ni Nonito Donaire sa boxing. Siyang nagbigay ng inspirasyon sa maraming kabataang Pinoy boxers at ang kanyang laban kay Inoue ang naglatag ng pundasyon kung bakit kinilala ngayon ang Monster bilang isa sa mga pound-for-pound kings ng mundo. Kung walang matinding pagsubok na dulot ni Donaire, marahil hindi ganon kataas ang tingin ng publiko kay Inoue. Kaya naman, malinaw ang pagsasabing mas mataas at mas nakakatakot si Akhmadalib kumpara kay Donaire ay isang pahayag na hindi basta tinatanggap ng mga boxing fans sa Pilipinas. Ramdam ang pagkadismaya at panghinayang para bang binaliwala ang naging kontribusyon ng ating bayani sa pagbibigay ng litimong hamon sa Hapon. Ngunit ganito talaga ang boxing mga kakwento. Ang bawat laban ay may kasamang politika, hype at estratehiya sa salita. Posibleng taktika lamang ito ng kampo ni Inoue upang masalo pang bigyang kulay ang kanyang laban sa September 14. Mga kakwento, hindi mawawala sa kasaysayan ng katotohanan na si Nonito the Filipino Flash Donaire ay hindi kailanman basta-basta at ang kanyang pangalan ay mananatiling bahagi ng alamat ng ring. Pero kung Prime Donaire ang nakaharap ni Inoue sa unang laban nila, baka hindi lasing moves at biglang yakap ang ginawa ni Inoue kay Donaire. Ikaw kakwento, kung Prime Donaire ang nakaharap ni Inoue, sino ang panalo para sa iyo? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong The Adventure Mix Vlog, shoutout dyan sa Oroqueta City, Misamis Occidental, Mindanao. Kaya kwentong Vince Villar, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan.
Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.